Brendel Tagalog Love Stories presents. Napatingin si Alice ng palihim sa kanyang paligid. Nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya at alam niyang may sumusunod nga sa kanya. Isang taong nakaitim na jacket at nakaitim na mask. Taong sumusunod sa kanya na siyang nahalata naman agad ni Alice. Matagal niya nang nararamdaman na parang may sumusunod sa kanya ngunit hindi niya pinagtutuunan ng pansin iyon. Dahil nung una akala niya ay guni-guni niya lamang ito. Tumigil si Alice at tumigil rin ang taong sumusunod sa kanya. Nakita ni Alice ang anino nito. "Who are you? Ba't mo ako sinusundan?" Tanong ni Alice. Maliit na umatras ang taong sumusunod sa kanya. "Are you my stalker?" Hindi nagsalita ang taong yon, na agad namang umalis dahilan para mapailing si Alice at mapairap dahil mukhang natakot ito sa kanya. "Duwag, mukhang natakot," ani Alice at nagsimula na namang maglakad. Samantala, napangisi naman ang lalaking sumusunod sa kanya. Matagal na niyang sinusundan ng dalaga at pinagmamasdan sa malayo dahil kailangan niya itong bantayan. Noon pa man, ay pinagmamasdan niya na ito dahil binabantayan niya ito. Hindi niya nais takutin si Alice, kaya kapag nararamdaman ni Alice na sumusunod siya, ay agad siyang lumalayo. "May tamang panahon para makilala mo ko. Matagal na tayong hindi nakikita, mahal." Mahinang saad ng lalaki at ngumiti. Ngiting nagmamahal. Kinabukasan, inis na inis si Alice at wala siya sa mood dahil meron siyang menstruation. Ayaw na ayaw niya pa naman sa lahat ang meron siyang period dahil talagang wala siya sa mood at naiinis siya sa lahat kahit na wala namang ginagawa sa kanya. Napasigaw si Alice sa sobrang inis. Hirap na hirap siyang kumilos dahil sa pads. Nakakainis talaga kapag meron. Gusto ko na lang magpabuntis. Ani Alice na parang wala sa sarili. Kaya swerte talaga ang mga lalaking yan. Wala silang dinadalang kahit anong masakit sa puson buwan-buwan. Nakakainis. Ang sakit ng puson ko. Naiiritang sambit niya at hinawakan ng kanyang puson. Napapapikit na lamang siya habang naiinis. Ang sakit! Daing niya. "Ma'am, ayos lang po kayo?" Tanong ng kanyang bodyguard at ng kanang kamay niya na rin. "Masakit ang puson ko. Sobrang sakit." "Teka, kukuha ako ng hot compress, ma'am." Sambit naman ito. Hinintay lamang ito ni Alice habang dumadaing pa rin siya sa sakit. Para lamang siyang pinapatay. Ito talagang ayaw na ayaw niya. At kahit naman sinong kababaihan ay ayaw rin ito. "Ma'am, ito na." Marahan itong lumuhod sa kanya at inilagay ang hot compress sa bandang puson niya. Napatigil si Alice at napatingin kay Devin na kunot ang noo. Gwapo ang kanyang bodyguard na si Devin. Sakto lang ang kapal ng kilay nito, kissable lips, matangos ang ilong at laging maayos ang buhok. Malambot rin ang mga pisngi dahil nahawakan na ito ni Alice noon. Seryoso ang muka madalas na nagdagdag ng taglay nitong kagwapuhan. "Masakit pa ba, ma'am?" Mahinahon na tanong ni Devin at nagangat ng tingin kay Alice na natulala na pala sa kanya. "Masakit pa, pero mawawala rin naman. Thank you dito." Tumayo na si Devin mula sa pagkakaluhod. "Walang anuman, ma'am. Palagi akong handang paglingkuran ka," ani Devin. Tanging pag-iwas lang ng tingin ang nagawa ni Alice. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng ilang. Devin," tawag ni Alice. "Yes, ma'am. May kailangan ka pa ba?" Kaswal na tanong ng binata. "Magpapabili sana ako ng burger at McFloat?" Sagot ni Alice. "No problem, ma'am. Bibili na muna ako." Napangiti si Alice pagkaalis ni Devin.
Iba ang treatment nito sa kanya. Si Devin ang kanyang pinagkakatiwalaan sa lahat, maliban sa pinsan niyang si Trinity. Malapit ang loob nila sa isa't isa. Normal lang na akala mo ay magkaibigan lamang. Mabait din naman kasi si Devin. Maya-maya pa ay dumating na si Devin sa gitna ng panonood ni Alice. "Thank you, Devin." Mahinang saad ng dalaga. "Palagi, ma'am." Sagot ni Devin at tinabihan si Alice, pero hindi naman sila magkalapit. Magkasama lang sa isang sofa. "Mabuti at nakakatagal ka sa akin. Marami na ako naging bodyguard, ngunit hindi sila nagtatagal sa akin." Ani Alice na pagdak na natawa pagkatapos. "Masarap kasi kayong protektahan, ma'am. Maganda ang trato mo sa mga tauhan mo, kasambahay, at sa ibang mga bodyguard mo kagaya ko." "Oo nga, pero bakit hindi sila tumatagal sa akin?" "Madalas ay naiinis pa raw sila dahil sa ugali ko. Wala naman akong pinapakitang masama sa kanila kaya hindi ko maintindihan kung bakit sila umaalis ng bigla-bigla." Mahabang saad ni Alice at kumagat sa hawak na burger. "Baka naman may hindi sila nakitang maganda. O baka hindi sila komportable. Pero basta sa akin, ma'am, ay maayos naman kayo. At ang pakikisama niyo sa amin. Kahit na mainit lang ang ulo mo kapag meron kang period." Ani Devin at natawa ng marahan pagkatapos. "Grabe ka naman. Normal lang sa aming mga babae yon, ang maging mainitin ng ulo kapag may period. Swerte nyo nga at wala kayong iniinda buwan-buwan na sakit ng puson." "Kung pwede ko lang akuin ang sakit ng puson mo, may gagawin ko na." Ani Devin. "Kung pwede nga lang ay talagang ipapaako ko na sayo." Biro ni Alice at natawa. "Pabuntis na lang kayo, ma'am." Biro ni Devin, kaya naman nabilaukan si Alice. Natawa naman ang binata. "Joke lang, ma'am." "Sira ulo ka talaga, umayos ka nga. Nakakagulat ka naman eh. At saka, ang pagbubuntis hindi basta-basta. Dapat sa taong mahal mo ka magpabuntis at hindi sa kung kanino lang." Sabi ni Alice, kaya ngumiti naman ng malawak si Devin. "May natitipuhan na ba kayo, ma'am?" "Yung nagugustuhan?" Tanong muli ng binata. Napatigil si Alice sa pagnguya at napatingin kay Devin. Nakaswalang naman ang muka at parang simple lang ang tanong nito. Walang natitipuhan na kahit sino si Alice at hindi niya rin maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Wala pang pasok sa standard ko at wala akong nakikitang lalaki na deserving ako." Simpleng sagot nito. "Ang taas naman ng standard niyo, ma'am. Pero mabuti ang ganyan, basta wag lang sa isang basta-basta lalaki." "Oo naman, hindi naman ako magmamahal ng basta lang." Sagot ni Alice habang may maliit na ngiti sa labi. "Tama yan, ma'am. Ganyan nga. Huwag kayong magmamahal ng basta lang lalaki lalo na ngayon. Walang masyadong paninindigan ng ibang mga lalaki. Hindi ko naman nila lahat, ma'am. Pero ganun ang nakikita ko sa iba." Napailing ng bahagya si Alice at naiintindihan niya ang punto ni Devin. "Thank you, Devin." Ngiting sambit ni Alice na tinanguan lamang ng binata. Sa kabilang banda, isang babaeng prente ang nakaupo sa parang tronong upuan. May hawak siyang wine na pinapaikot-ikot sa kanyang kanang kamay. Ngumisi ang lalaking kasama niya na nakatingin sa kanya. Lalaking nagugustuhan siya na alam niya kaya ginamit niya ang lalaking ito dahil alam niyang baliw na baliw ito sa kanya. Nais niyang maghiganti kay Alice dahil sa ginawa nito sa kanya noon. Ang maganda niyang mukha ay nasunog dahil sa kagagawa ni Alice, kaya galit na galit siya at nais niyang maghiganti. "Kanina ka pa riyan nakangisi habang nakatingin sa akin." Anang babae, kaya napailing ang lalaking kaharap at kasama niya. "Nagagandahan lang talaga ako sa iyong muka. Patagal ng patagal ay mas lalo kong gumaganda sa paningin ko." Pambobola ng lalaki, kaya napatingin sa kanya ang babae na seryoso ang muka. "Huwag mo ako masyadong binobola dahil hindi mo ako madadaan sa ganyan. I know my face. Alam kong hindi na ito kagaya ng dati.
Tang-ina talaga yung Alice na yan. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa mukha ko. Tanga lang ang walang ganti. Mariin at galit na saad ng babae. Napatawa ng mahina ang lalaki dahil alam niya kung paano talaga kagalit ang babae kay Alice. Dahil sa ginawa ni Alice sa kanyang mukhang iniingatan. Chill, honey. Hindi tayo papayag na hindi ka talaga makaganti sa kanya. Sasamahan kitang makaganti. Isang hamak na babae lamang siya. Malakas lang ang kapit niya dahil isa siyang Saavedra. Pero tignan natin kung matulungan pa siya ng pinagmamalaki niyang mga pinsan at Saavedra kung wala na siyang mahihingan pa ng tulong. Oras na maisagawa ko ang plano. Doble pang igaganti ko sa kanya sa ginawa niya sa mukha ko. Mariin at gigil na saad ng babae. Si Alice ay ang babaeng nakalaban niya noon. Nalaman nitong may balak siya sa isa sa mga Saavedra, kay Trinity. Dahil alam niyang isa itong mafia, kaya balak niyang patayin ito. Ngunit sa kasamaang palad, ay nalaman ni Alice ang balak niya, kaya inunahan siya nito. Marami ang mga tauhan ni Alice, at mag-isa lamang siya, kaya wala siyang laban sa mga ito lalo na kay Alice na hindi naman fair kung lumaban sa kanya. She ruined my beautiful face. So I will ruin hers. Hindi lang ang kanyang mukha kundi ang kanyang buong pagkatao. Mariing sambit ng babae. I'll support you, honey. Nandito lang ako sa likuran mo para suportahan ka dyan sa balak mo. Maghihiganti tayo sa babaeng sumira dyan sa mukha mo. Saad naman ng lalaki. But I'm still pretty, right? Of course, honey. You're pretty. Maganda ka pa rin kahit na anong mangyari. Sobrang ganda mo pa rin sa paningin ko. Don't worry. I'm still in love with you no matter what happens to your face or to your body. Pambobola ng lalaki kahit na wala namang katotohanan ng mga sinasabi nito. Kung ginagamit siya ng babae, ay ginagamit din ng lalaki ang babae dahil mayaman nito at maraming koneksyon. May mataas rin na posisyon ng ama nito. Presidente ang ama nito ng bansang Pilipinas. At ang totoo, ay may balak ang lalaki sa kanya. Siyempre naman hindi pwedeng wala. Good then. Papatayin ko ang Alice na yan pero matitikman niya muna ang hirap na ipaparanas ko sa kanya. Higit pa sa hirap at sakit na pinaranas niya sa akin. Galit na saad ng babae at uminom ng wine. Nahangisi lamang ang lalaki habang pinagmamasdan nito. 3 years ago, 3 taon ang nakakalipas, napangiti si Alice nang makita ang babaeng sumusunod sa pinsan niyang si Trinity. Matagal niya nang nararamdaman na parang may mali, na parang may sumusunod sa kanyang pinsan dahil madalas siya nitong kasama, kaya siya mismo ang nakahalata. At hindi nga siya nagkamali. Agad niya itong tinakpan ng plastic na kulay itim at tinakpan ng bibig bago hinila at dinala sa sasakyan. Sino ka? Sigaw ng babae. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Sino ka at bakit mo sinusundan ang pinsan ko? Mariing, pabalik na tanong ni Alice kaya natigilan ng babae. Kung isa ka man sa may inggit, o kalaban ng pinsan ko na isang mafia, well, nagkakamali ka ng binabangga dahil hindi mo kilala si Trinity at ang taong nakapaligid sa kanya, kaya magsisisi ka na nahuli kita. Ngising dagdag ni Alice. What the? Gulat na saad ng babae nang may sumantok sa kanyang tiyan at may kung anong tinurok sa kanya kaya nawalan siya ng malay. Agad namang pinaandar ni Alice ang sasakyan. Pagdating sa isang abandonadong bahay, ay agad na binuhat ng mga tauhan niya ang babae. Inilapag ito sa sahig at sinimulang talian ng mga kamay nito sa likuran. Maging ang plastic na itim ay tinanggal din ni Alice, kaya nakita niya ang mukha ng babae. Maganda ka pala, pero mas maganda pa rin ako. Sayang lang at sisirain ko ang gandang meron ka dahil nagpahuli ka sa akin. Naiiling na saad ni Alice habang hawak ang panga ng babae na tinatagilid niya ang muka. Ma'am,
Anong gagawin ko sa kanya? Check her background first right now. Kailangan ko agad malaman kung sino siya at kung anong balak niya sa pinsan ko. Yes, ma'am. Nakakross ang kanyang braso habang nakatingin sa babaeng walang malay na nakasandal sa upuan at ang muka ay natatakpan ng ilang hibla ng buhok nito. Anong kailangan mo sa pinsan ko at para kang aso kung makasunod sa kanya? Sa gitna ng paglalakad-lakad ni Alice ay nagising ang babae na agad tumingin sa kanya ng may galit sa mga mata. Who are you? Nasaan ako? Tanong ng babae at sinubukan na iharap ang kanyang kamay nang maramdaman na nakatali ito. How dare you, bitch? Hindi ikaw ang kailangan ko kaya pakawalan mo ko. Humalakhak si Alice dahil sa tuwa. Bakit naman kita papakawalan? Kaya ka nga nandyan dahil nahuli kita. Ikaw naman kasi, ba't ka nagpahuli? Tanong ni Alice habang may ngisi sa labi. Matalim na ngayon ang mukha ng babae habang nakatingin kay Alice. Oh bitch, huwag mo kong tingnan ng ganyan at baka mapatay kita bigla. Wala pa man din akong awa sa mga kagaya mo at hindi ako naaawa na patayin ka. Kaya kung ayaw mo na bumulagta dyan, huwag mo akong titigan ng ganyan. Pakawalan mo ko, hindi ikaw ang kailangan ko. Mariing saad ng babae kaya napahalakhak si Alice. Pakawalan? Are you crazy? At wala akong pakialam kung hindi akong kailangan mo. Dahil alam kong pinsan ko ang kailangan mo. Sa kanya ka may kailangan kaya sinusundan mo siya, di ba? Kaya bakit kita pakakawalan? Pinipilit pa rin ng babae na matanggal ang tali sa kanyang mga kamay mula sa likuran. Ngunit sadyang mahigpit talaga ito at halatang hinigpitan ng pagkakatali. Anong kailangan mo sa pinsan ko, bitch? Kung gusto mong malaman, edi alamin mo. Mariing sagot ng babae, kaya nasampal siya ni Alice. Huwag mo kong sagutin ng pabalang, dahil dyan ako iritang-irita. Umayos ka kapag kinakausap at tinatanong kita. Dahil talagang gigil ako kapag ganyan kang sumagot sa akin. Mariin at nagbabantang saad ni Alice. Gustong kumuyom ng mga palad ng babae. Tiningnan niya na masama si Alice. Hindi siya nagpatinag sa sinabi nito. Wala siyang kinatatakutan kaya bakit siya matatakot kay Alice? Isa pa, anong kailangan mo sa pinsan ko? Hindi pwedeng wala kang kailangan kaya sabihin mo na agad sa akin. Ngayon sa harapan ko mismo. Kung ayaw mo higit pa sa sampalang magawa ko sa'yo. Hindi mahaba ang pasensya niya. Madali siyang mairita at magalit kapag pabalang siyang sinasagot. Kapag maayos naman siyang kumausap at magtanong, ay maayos din naman. Mukha lang siyang mabait, pero sa loob ay hindi. Masama ang kanyang ugali at pinapakita niya rin talaga ang kasamaan ng kanyang ugali dahil ayaw niya ng plastic. Wala siyang gaanong kaibigan dahil sa ugali niya. She's ruthless, like Trinity. Pero mas lamang lang si Trinity sa kanya. Sa mga nakikita niya sa pinsan, ay marami siyang nalalaman at natututunan. At nagagamit niya naman ito sa pakikipaglaban. Kung gusto mo talagang malaman ang pakay ko sa kanya, ay alamin mo mismo sa'yo dahil hindi talaga ako magsasalita. At congrats kung malalaman mo dun talaga ang plano ko sa kanya. Saad ng babae at ngumisi. Nagtiim naman ang bagang ni Alice dahil sa inis. Talagang sinusubukan mo ko Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng tapang na pinapakita mo sa akin. May kalalagyan ka sa akin kapag nalaman ko kung ano talagang pakay mo sa pinsan ko. Lumapit siya sa babae at bahagyang yumuko. Hinawakan niya ang panga nito at nagpupumiglas naman ito ng pilit. Ngunit wala itong nagawa dahil mahigpit ang hawak niya sa panga ng babae. Gusto ko lang din na malaman mo na isang maling sa Avedra ang kinakalaban mo. Lalo na si Trinity sa Avedra. Mariing saad ni Alice at ngumisi pagkatapos. Lumayo siya sa babae. Bahagya pang pinagpag ng maarte na akala mo isang nakakadiring bagay ang kanyang nahawakan. Kayo na muna ang bahala sa kanya. Siguraduhin yung hindi makakatakas yan dahil kayo ang malalagot sa akin. Ani Alice
sa kanyang mga tauhan at tuluyan ng umalis sa loob ng silid. Pumunta siya sa isang silid, umupo roon at nagsalin ng wine. Curious siya sa kung ano talaga ang pakay ng babaeng yun sa kanyang pinsan dahil hindi nga pwedeng wala. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok roon ang kanyang tauhan na inutusan niya. Anong balita? Heto na ma'am lahat ng nakalap naming impormasyon tungkol sa kanya. Saad ng tauhan niya at ibinigay sa kanya isang folder na agad namang kinuha ni Alice at binuklat. Lalaine Bonifacio, anak ng isang senador na balak tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, isa siyang miyembro ng isang mafia. Pagbasa ni Alice na nakasulat sa isang papel. Nalaman naming isang miyembro siya ng isang grupo ng mga mafia, ma'am. Ngunit hindi namin matukoy kung anong grupo ito dahil masyadong tago. Anong nabalitaan niyo? Bakit siya sumusunod kay Trinity? Nalaman namin, ma'am, na kaya siya sumusunod kay Ma'am Trinity dahil nais niya itong patayin, dahil nais niyang makuha ang pagiging pinuno ng pinaglilingkuran ni Ma'am Trinity. Nalaman namin may kapalit ang kanyang gagawin oras na maging successful siya sa pagpatay kay Ma'am Trinity. Sagot ng lalaki sa seryosong boses. Napailing at napatawa ng pagak si Alice. Kawawa siya. Mukhang siya ang mapapatay at hindi si Trinity. Ang tapang niya, ha? Hindi muna nagkalap ng impormasyon kung ano nga ba si Trinity. But well, hindi na importante yon. Ihanda mo ang mga kagamitan, mga gamit sa pagpaparusa. Yes, ma'am. Agad na sagot ng lalaki. Mali siya ng binangga at nais patayin. Siya ngayon ang papatayin ko. Pero pahihirapan ko muna para malaman niya kung ano nga ba ang ginagawa ng isang Saavedra kapag may hindi nagustuhan. Hinanda ng mga tauhan niya ang gamit sa pagpaparusa. Apoy, gasolina, tubig at kung ano-ano pa. Ito ang ginagamit para sa mga taong traidor o may ginagawang hindi maganda. Mapagparusa rin talaga si Alice. Ayaw na ayaw niya talaga sa lahat yung may ginagawang hindi maganda sa kanya at yung nagtatraidor sa kanya. At ang mga tauhan niyang may hindi ginagawang tama. Pinaparusahan niya ito. Natutuhan niya ito kay Trinity. Naging walang awa at walang puso na rin siya, kaya kinatatakutan siya ng kanyang mga tauhan. Seryoso ba kayo, ma'am, sa gagawin mo? Tanong ng isa niyang tauhan. Bahagya lang na itinapat ni Alice ang bakal na hawak niya sa apoy. Seryoso ang kanyang muka. Mukha ba ako nagbibiro? Tanong naman ni Alice. Hindi na nakaimik ang lalaki. Napaatras na lang ito dahil hindi nga talaga nagbibiro ang kanyang amo. Sa araw na yon ay napuno ng sigaw ni Lalaine ng buong silid. Sigaw dahil sa sakit ng pagpaso ni Alice sa kanya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Napapaiwas na lamang ng tingin ng mga tauhan niya. Si Lalaine naman ay nagbibigay pa ng matapang na muka. Isang linggo ang nakalipas mula nang mangyari. Lalaine? Tanong ni Trinity na nagtataka. Yes, ang anak ng isang senador na nagbabalak tumakbo sa pagiging presidente. Isa siyang member ng isang grupo ng mga mafia. Ngunit hindi matukoy kung anong grupo ito. Bala kanyang patayin kaya kanya sinundan. Sagot naman ni Alice at inilapag ang hawak niyang baso sa lamesa. Lalaine, parang narinig ko na ang pangalang yan. But thanks. Ani Trinity. No problem, binigyan ko lang naman ng leksyon ng babaeng yon para malaman niyang mali siya ng binabangga. Mukhang natuto ka na. Marami ka nang natutunan sa akin kaya ipagpatuloy mo yan. Huwag lalambot ang puso mo sa mga taong hindi naman kailangan yan. Of course, I'm ruthless na like you. Pero syempre, mas lamang ka pa rin. That's good then. Marami ka pang malalaman at matututunan sa iba't ibang mga bagay. But now, I just want to say that I'm proud of you dahil sa ginagawa mo. You'll become ruthless. Ani Trinity, dahilan para mapangisi si Alice. Yeah,
Palagi kong tinatandaan ang mga sinasabi mo at ina-apply ko palagi ang mga natutunan ko sa'yo. Tumango ng bahagya si Trinity at ininom ang wine na nasa basong hawak nito. Sila na halos dalawa ang magkatandem sa maraming bagay. Halos magkapatid na rin ang turingan nila. Marami na nga nagsasabi sa kanila na magkapatid na sila kahit na magpinsan lamang. Mas vibes din kasi ni Trinity si Alice sa mga bagay-bagay. Siguro ay dahil babae ito. Mga lalaki kasi ang kanyang kapatid. But anyway, kamusta naman? Tanong ni Alice. Fine, as usual, ganun pa rin. Doon pa din umiikot ang buhay ko. Walang emosyon na sagot ni Trinity. Hay, kailan ko kaya makikita ang ngiti sa labi mo tas ang mukha mong nagliliwanag dahil sa saya? Saad ni Alice, kaya tiningnan siya ng kanyang pinsan. Corny. Tanging saad nito. Nag-usap lamang ang magpinsan tungkol sa kung ano-ano. Sa kabilang banda, sila Lane ay nanghihina at umiiyak dahil sa nangyari sa kanyang muka. Pagkatapos siya nitong pagsawaan na paglaruan ni Alice, ay itinapon siya sa tabing ilog na akala mo'y patay na. Mabuti na lang at mga tauhan ng kanyang ama ang nakakita sa kanya. Walang niyang babae yan. Gaganti ako sa kanya. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti. Nanghihina man pero nagawa niya pang sumigaw. Calm down, Lalaine. Pagpapakalma sa kanya ng isang lalaki. Nakabalot ng tela ang mukha ni Lalaine at ang kanyang mga mata ang kanyang nakikita. Ramdam ni Lalaine ng hapde at sakit sa kaliwang pisngi niya dahil sa ginawa ni Alice. Paano ako kakalma? Sinira ng babaeng yun ang mukha ko. How dare her to ruin my face? Gaganti ako. Gaganti ako sa kanya. Makikita niya kung paano ako gumanti sa kanya. Galit na sigaw ni Lalaine na halos magwala na. Hinawakan siya ng lalaki sa balikat para pakalmahin. Listen, Lalaine. Walang mangyayari kung ganyan ka. Ang kailangan mo ay magpagaling at magpalakas para makaganti ka talaga sa kanya. Dahil kahit sumigaw ka pa riyan na ilang beses at mapaos, walang mangyayari dahil hindi mo siya mapapatay ng pagsigaw mo lang, kaya magpagaling ka. Mahinahong sambit nito. Napahinga ng malalim si Lalaine habang nagtataas baba ang kanyang dibdib dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Gagantihan ko siya. Hindi ako papayag na ganito na lang. Mariing saad ni Lalaine habang masama ang tingin sa kung saan habang umiiyak. Hindi ako papayag na ganito na lang. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa akin at sa mukha ko. Makikita niya ang bangis ko kung paano ako maghiganti. Mariin at madiin na bigkas ni Lalaine sa bawat salita. Makikita sa mga mata nito ang galit, kahit na may mga luha na tumutulo sa pisngi. Nakarating sa ama ni Lalaine ang nangyari sa kanya. Huwag niyong hayaan na makalabas ito sa media, na malaman ito ng mga media, dahil maaaring maapektuhan ang pagtakbo ko bilang presidente. Saad ng ama ng dalaga. Yes, sir. Siguraduhin niyong walang kahit na sino ang makakaalam sa nangyari sa anak ko. Hindi pwedeng malaman ng kahit na sino, lalo na ng mga press. Alam niyo naman kung paano agad kumalat yun. Mahabang sabi na naman ng lalaki. Yes, sir. Copy. Sakit talaga sa ulo ang binibigay sa akin ng anak ko yan. Mabuti na lang talaga at pinahanap ko siya. Naagapan ang nangyari sa kanya. Dahil magiging doble pa ang naranasan niya, oras na malaman ito ng media at masira ang pangalan ko ng dahil sa kanya. Wala siyang pakialam kay Lalaine. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang posisyon, ang pagiging presidente, at hindi ang anak niyang puro sakit at problema ang binibigay sa kanya. Pero kahit ganoon, ay kailangan niya pa rin itong pabantayan. At baka may gawin na namang hindi maganda na siyang ikasisira ng pangalan niya. Hindi pwede lalo na at mabango na ang kanyang pangalan at maganda ang tingin sa kanya ng mga tao. Lumipas ang ilang mga buwan at nakarecover naman si Lalaine kahit paano. Naayos na rin ang kanyang pisngi,
Ngunit may peklat ito dahil sa kagagawa ni Alice. Pinababantayan namin siya, ma'am, kaya huwag kayong mag-alala. Alam ng mga tauhan natin ang bawat kilos niya at kung saan siya pupunta. Sigurado rin na hindi niya malalaman na may sumusunod sa kanya. Bungad ng tauhan nila Lane sa kanya. Mabuti kung ganon. Ipagpatuloy niyo lang yan at huwag kayong gagawa ng hakbang hanggat wala pa akong inuutos sa inyo. Saad nila Lane. Yes, ma'am. Tanging ang unang utos niyo lang ang gagawin namin. Sagot ng lalaki. Mabuti. Wala ka bang ibang sasabihin pa? May napansin lang kami, ma'am. May isang taong nakita naming sumusunod at nagmamanman rin sa kanya. Nakasuot ito ng jacket na may hood at nakamask. Pero, wari namin ay mukhang lalaki ito. Napatayo sila Lane at na-curious bigla sa kanyang nalaman. Nalaman niyo ba kung sino ito? Hindi pa, ma'am. Alamin niyo kung sino ito at baka maging dahilan pa siya ng pagkasira ng plano. Alamin niyo kung kaaway ba o kakampi siya. Masusunod, ma'am. Sagot ng lalaki at nagbigay galang muna kay Lane bago umalis. Kunot naman ang noon nila Lane at nagtataka kung sino ang taong sinasabi ng kanyang tauhan. Kaaway o kakampi? Tanong nila Lane sa kanyang sarili. Samantala, prente at kaswal namang naglalakad ang isang lalaki na nakahood at mask na itim. Mukhang hold-upper siya sa kanyang itsura, ngunit may sinusundan talaga siya. Matagal na niyang sinusundan si Alice lalo na ngayong nalaman niya na may ibang sumusunod at nagmamanman dito. Wala bang nakakita sa'yo? Tanong ng isang babae sa kanya nang makaupo na siya. Lumingon naman siya sa paligid. Wala, sigurado ako. Sagot ng lalaki. Good. Kailangan mong bantayan ngayon na mabuti si Alice dahil maraming sumusunod at nagbabantay sa kanya ng mga tauhan nila Lane. Kaya kailangan doble ang pagbabantay mo. Ginagawa ko. Hindi ko hahayaan na makuha siya ng mga ito. Katapusan mo, kapag nakuha talaga siya ng tauhan nila Lane, baka umiyak ka na lamang dahil alam mo talagang gaganti ang lalay na yon sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa babaeng yun. Napangisi ang lalaki na parang proud pa dahil sa kanyang narinig. She's my woman. Nakangising sagot ng lalaki. Woman ka dyan? Wala ngang kayo? Ismid na saad ng babae na tinawanan lang ng pagak ng lalaki. She's still mine, Trinity. Your cousin is still mine. Sa akin pa rin siya at sa akin pa rin ang bagsak niya. Ngising sagot nito. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila alam na sa malayo ay pinapanood sila ni Alice na nasa kotse. Kunot ang noo ni Alice at baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Sino kayang kausap niya? Nakakapagtaka na may iba siyang kausap. Sabi ni Alice sa sarili habang nakatingin pa rin sa kanyang pinsan, nakausap ang lalaking nakayuko at nakahood pa rin. Hindi ito nagbababa ng hood maging ng kanyang mask. Pinagmasdan lamang ni Alice ang dalawa hanggang sa tumayo na ang lalaki at lumabas ng coffee shop na yon. Sinundan niya ito ng tingin. Sundan po natin. Ani sa driver. Sumakay ang lalaki sa kanyang motor. Napansin naman agad niya na may sumusunod na kotse sa kanya kaya napangisi siya. Not now, babe. Hindi mo pwedeng malaman kung sino talaga ako. Sa huli ay hindi naabutan ni Alice ang lalaki dahil sa bilis ito sa pagmamaneho. Nawala na rin ito sa kanyang paningin maging sa kanyang driver. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko na po alam kung nasaan eh. Paumanhing saad ng kanyang driver. Ayos lang po. Umuwi na lang po tayo sa bahay. Sumandal siya sa bintana ng kotse habang iniisip ang misteryosong lalaki na kausap ni Trinity. Kung tatanungin niya ang pinsan, ay siguradong hindi ito magsasabi sa kanya. Halatang hindi sasabihin ni Trinity sa kanya, kaya kailangan niya na lang alamin ng mag-isa. Samantala, hello? Bunga ni Trinity sa kabilang linya.
Sinundan ako ng pinsan mo. Mukhang nakita tayong dalawa na magkausap. Kaya kailangan nating mag-ingat. I don't want her to get jealous too. Saad ng lalaki. Really? Hindi ko napansin na nanonood pala siya sa ating dalawa. Me too. Hindi ko rin napansin. Nalaman ko na lang nang sundan ako ng kotse niya. Alam kong siya yon. Dahil lahat sa kanya ay alam at kabisado ko. Kaya sigurado akong siya yung sumunod sa akin kanina. Mukhang kailangan mo mag-ingat dahil sa akin ay wala lang yun. Sagot ni Trinity. I know. Sinabi ko lang naman sa'yo at baka tanungin ka. Napatawa ng mahina ang babae. Kaya napakunot naman ang noon ng lalaki sa kabilang linya. She knows me. Hindi siya magtatanong sa akin. Dahil alam niyang hindi ko siya sasagutin. Mas gugustuhin niyang malaman ang sa kanya lang. Oh really? My woman is really amazing. Napaka-independent talaga ha? Yeah, she's independent woman. Talagang aalamin niya kung sino ka dahil nakita niya tayo. Hindi yan titigil hanggat hindi niya lalalaman. Kaya kailangan ko nang ayusin para hindi niya malaman muna ang pagkatao mo. Thanks ma'am. Ako na din ang bahala sa pinsan mo. Dadating ang panahon na malalaman niya rin kung sino ako. Doon natapos ang kanilang usapan. Agad namang inayos si Trinity ang lahat para hindi malaman ni Alice ang pagkatao ng lalaking kausap niya. Kilala niya ang lalaki at kilala rin ito ni Alice. Pero hindi pa ito nagpapakita at nagpapakilala sa kanya. Kaya hindi niya alam ang gagawin dito at hindi niya rin kilala kung sino ang lalaking sumusunod sa kanya ng matagal na. Sa kabilang banda naman ay nagsasayaw si Alice sa dagat ng mga tao sa isang bar. Yahoo! Sigaw ni Alice at ininom muna ang hawak na alak bago itaas ang mga kamay at sumayaw. Hey miss! Tawag ng isang lalaki na humawak sa kanyang bewang. Bitiwan mo ako o babalian kita ng buto. Banta ni Alice kaya napalayo ang lalaki. Chill miss! Anang lalaki na nagtaas pa ng kamay kaya napairap si Alice. Back off boy, hindi ako nakikipaglandian. Kaya iba na lang ang kulitin at landiin mo dahil mababalian ka lang sa akin ng buto. I'm sorry miss. Sagot ng lalaki at umalis. Napangisi naman ng lalaki na nanonood kay Alice sa counter. Nagsimula na naman ulit sumayaw si Alice at sumigaw. Dance! Isiyaw na lang natin to. Sigaw ni Alice kaya sumigaw na rin ang iba at nakipagsayawan sa kanya. Napangisi ang lalaki behind his mask. Proud siya kay Alice sa kung paano naging matapang ito sa lahat ng mga nangyari sa kanya. She knows Alice. Kilalang kilala niya na ito simula ng high school sila hanggang sa maging magkarelasyon sila. Pero dahil sa hindi inaasahang trahedya ay nagkaroon ng problema na siyang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Dahil na rin sa kasinungalingan na nalaman ni Alice. Soon babe, soon magkakasama na rin tayong dalawa at magiging masaya. Wala nang kahit sino pa ang makakasira sa relasyon natin kapag dumating na ang tamang panahon. Pangako hindi ka na masasaktan ng kahit na sino man. No one can hurt you again. Maya-maya ay pagewang-gewang na naglakad si Alice papunta sa counter kung nasaan naroon ang lalaking nagmamasid sa kanya. Hey, bigyan mo pa nga ako. Yung hard drinks. Sigaw ni Alice sa bartender. Ma'am, mukhang lasing na po kayo at baka hindi nyo na makayanan umuwi. Delikado pa naman din kapag nawalan kayo ng malay. Baka may lumapit sa inyo dyan at pagsamantalahan kayo. Lasing pa naman kayo, ma'am. Kamot ulong, saad ng bartender. Masamang tingin na binigay sa lalaking kamot-kamot ang ulo. He's just concerned, lalo na at maraming tarantado at manlolokong lalaki sa labas. Hindi kita kapatid, pinsan o kuya man lang para sabihan ako ng ganyan kaya shut up ka na. Bigyan mo ko ng alak. Now! Napakamot na lang ang lalaki dahil mukhang hindi magpapaawat si Alice. Bigyan mo na.
Ako ang bahala sa kanya. Saad naman ng lalaki na malapit lang sa tabi ni Alice. Sige po, sir. Sagot ng bartender. Napalingon si Alice sa lalaki. Nanlalabo ang kanyang mga mata kaya hindi niya gaanong makita ang pagmumukha nito. Hindi malinaw ang kanyang paningin. You, who are you? Bakit ka nakatingin sa akin? Ganito ba ako kaganda para tingnan mo ng ganyan? Nakataas ang mga kilay na tanong ni Alice kaya napainom na lang ang lalaki ng alak sa basong hawak nito habang may nakausling ngiti sa labi. You're pretty, ma'am. Sagot ng lalaki kaya sumandal si Alice sa upuan habang iniikot ang ilang hibla ng kanyang buhok sa daliri niya. Matagal ko nang alam. And yes, I'm pretty. Damn pretty in this world. Mayabang na saad ni Alice. The boy just chuckled. Napatitig siya kay Alice na lasing. Yeah, kahit lasing ay ang ganda-ganda mo pa rin. Mabuti naman at alam mo. But anyway, who are you? Kumunot ang noo ni Alice at tinitigan ng lalaking may ngiti sa labi. Namamangha at nagagandahan siya kay Alice. Just call me D. Simpleng sagot ng lalaki. D? As in dog? Tanong ni Alice kaya natawa ang lalaki. Yes, dog. Sagot naman nito. Oh really? Naghahabol ka ba? Tanong ni Alice at pinag-cross ang mga binti. Nagbabantay at naghahabol sa babaeng akin. Ngising sagot ng lalaki at hinawakan ng kanyang labi. Pinaglaruan niya ito habang nakatitig pa rin kay Alice na umiikot na ang mata ngayon. Kayo talagang mga lalaki, ang hilig niyo maghabol kahit na kayo naman ang nang iwan o nagloko. Tapos maghahabol pa kayo like ew. Umakto pang nadidiri si Alice na tinawanan ng pagak ng lalaki. Imbis na ma-offend siya, ay natawa siya sa reaksyon ni Alice. Kung alam lang ni Alice. Bakit ka naman naghahabol? At bakit mo binabantayan? Ano para hindi makuha ng iba? Hindi magkagusto sa iba? Ano ba? Pero kung ako sa'yo, itigil mo na yung pagbabantay at paghahabol mo sa kanya. Kasi wala ka namang kasiguraduhan. At baka masaka lang yung babae na yun sa'yo. Mahabang sambit ni Alice sa lalaki. She's mine. She's still into me. Kapag nalaman niyang buhay ako at nandito ako, ay siguradong babalik siya sa akin. Siguradong saad ng lalaki. Babalik? Oh my gosh, huwag ka nang umasa. Iniwan mo siya tas babalik at magpapakita ka na lang bigla? And what do you mean na buhay? Namatay ka ba? Muling natawa ang lalaki. Yes, namatay ako pero nabuhay din. Hindi naman sa namatay talaga, pero yun ang pinalabas ko. Yun ang pinalabas namin sa kanya na namatay ako para masigurado ang kanyang kaligtasan dahil magkalaban ang pamilya namin at ang pamilya niya. Paliwanag ng lalaki at uminom naman ng alak pero hindi pa rin niya inaalis ang tingin kay Alice. Alam mo, may ex ako. Hindi totally na masasabi na ex dahil hindi naman kami nagkahiwalay. Basta wala na siya. Deads kumbaga dahil sa isang trahedya. Kaya ayun, kinalimutan ko na siya. Pero kahit na anong tago at sabihin ko sa sarili ko na wala akong boyfriend, hindi ako nagka-boyfriend kailanman. But deep inside, naaalala ko pa rin siya. Umiiyak pa rin ako ng siyang dahilan. Miss na miss ko pa rin siya. Mahabang saad ni Alice habang ang boses ay pahina ng pahina. Here's your drink, ma'am. Saad ng bartender. Agad na nilagok ni Alice ang kalalapag lang na baso na may lamang hard na alak. What's next? Ayun, talagang wala na talaga siya. Sinisiksik ko na wala na talaga siya. Na kailanman ay hindi na siya babalik pa. Kaya hindi na ako maasa. Pero sa sarili ko ay asang-asa pa rin ako na babalik siya.
nababalikan niya ako. Kasi hanggang ngayon siya pa rin yung nasa puso ko. At mahal na mahal ko pa rin siya. Dahan-dahan ang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nararamdaman niya na naman ang sakit sa kanyang puso kapag usapan talagang lalaking kaisa-isa niyang minahal. Tapos kinuha pa sa kanya. Ang unfair lang. Minsan lang ako magmahal. Mahal na mahal ko siya dahil pinaramdam niya sa akin na kakaiba siya. Pinaramdam niya sa akin na kamahal-mahal ako. Lahat ng mga flaws ko tinanggap niya kasi alam niya namang hindi ako perfect. Ramdam ko yung pagmamahal niya talaga sa akin. Kaya hindi ko matanggap na wala na siya. Na ganun lang siya biglang nawala. Kaya naging ganito ako. Dahil doon, kaya naging masama ako, walang puso. Dahil nawala lang siya bigla. At dahil sa pagkamatay niya. Nagtagis sa mga ngipin ng lalaki nang makitang umiiyak sa kanyang harapan ang babaeng mahal na mahal niya. Ayaw na ayaw niya sa lahat ang umiiyak ito. Ang daya-daya niya. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako iiwan. Sabi niya mananatili siya sa tabi ko habang buhay. Pero ano ngayon? He left me. Iniwan niya akong nasasaktan. Nahihirapan at nagdudusa. Hanggang ngayon ay pinipilit ko pa rin siyang kalimutan dahil ayoko na. Pero bakit ang hirap-hirap na kalimutan siya? Dahil minahal ko siya na higit pa sa sarili ko, sa buhay ko. Sana sinama niya na lang ako. Minsan na nga lang maging masaya ay hindi pa binigay sa akin. Pahinang-pahina na saad ni Alice at nagsimula ng humikbi ng mahihina. Agad lumapit ang lalaki sa kanya at walang alinlangan na niyakap siya. Napasandal naman si Alice sa dibdib ng lalaki. Kaya lalo siyang umiyak at humikbi nang maramdaman niya ang paghalik ng lalaki sa tuktok ng kanyang ulo. Shh! Stop crying! Pang-aalo ng lalaki sa kanya. Sana bumalik siya kahit alam kong malabo. Tatanggapin ko pa rin naman siya basta bumalik na siya. Tatanggapin ko siya ng paulit-ulit. He's my happiness kaya sana. Sana bumalik siya. Dahil hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Babalik siya. Babalik siya, promise. Bulong ng lalaki sa kanya. Hindi na alam ni Alice ang sumunod na nangyari. Ang tanging naaalala niya ay nakatulog na siya sa bisig ng lalaki habang yakap ito. Sir, grabe naman yung pinagdaanan niya. Mukhang masakit nga sa kanya yung pagkawala ng kanyang kasintahan. Saad ng bartender. Lumingon sa kanya ang lalaki habang buhat na si Alice ng pangkasal. I know. Masakit sa babaeng mahal ko kaya babawi talaga ako sa kanya oras na makita at makilala niya ako. Napakamot sa ulo ang bartender dahil sa pagtataka sa sinabi ng lalaki. Anong ibig niyo sabihin, sir? I'm the man. Ako ang lalaki sa kwento niya. Halos malaglag ang panga ng bartender dahil sa gulat. Natulala siya at hindi na malaya na wala na pala sa harapan niya ang lalaking buhat si Alice. Kinabukasan, nagising si Alice sa malambot na kama. Agad siyang naupo. Gladly, buti gising ka na. Anang isang lalaki na may dalang tray. Who are you? Nagtatakang tanong ni Alice sa lalaki. Nang ilapag nito ang tray sa gilid niya. Ako ang nagdala dito sa'yo. Don't worry, dahil wala akong ginawang masama. Sagot naman nito. Hindi ito ang lalaking kausap ni Alice kagabi at ang nagbuhat sa kanya at nagdala sa silid kung nasan siya ngayon. Thanks, ang drama ko ata kagabi. Hindi naman. Sagot na lamang nito kahit na hindi niya alam ang sinasabi ni Alice. Wala ba akong ginawang kahihiyan kagabi? Hindi ko lahat matandaan ang nangyari. Baka lang may kahihiyan akong ginawa. Ani Alice kaya pagak na natawa ang lalaki dahil wala siyang kaalam-alam sa sinasabi nito. Eat first, miss. Para mawala na rin ang hangover mo. Labas muna ako.
Thank you. Sagot ni Alice na tinanguan lang ng lalaki. Nang makalabas ang lalaki, ay agad niyang tinawagan ng kanyang kakambal. Ikaw na ang bahala sa kanya. Magpanggap ka muna. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Ako na ang bahala pero hindi libre to ah. Kapag talaga ako hiniwalayan ng misis ko, yari ka sa akin. Mariing sagot ng lalaki. May napagkasunduan sila ng kanyang kakambal. Hindi pa dapat siya payag, ngunit may kapalit naman ito kaya pumayag na rin siya. Hindi ko alam kung ba't ayaw mo pang magpakita sa kanya. Hindi pa pwede. May mga aayusin at didispatsahin pa ako. Bahala ka. Basta ikaw nang bahala magpaliwanag sa misis ko. Wag na wag kang mahuhulog sa kanya kung ayaw mo magkagera sa pagitan natin. Pagak na natawa ang kakambal niya. Sira ulo ka ba? May asawa at anak na ako. Ba't ako mahuhulog sa kanya? Kung di lang naman kita kakambal, ay hindi ko to gagawin. Sambit ng lalaki. Bahala ka na sa kanya. At ako naman ang bahala sa misis mo. Yung plano natin, ayusin mo. Saad nito, bago patayin ng tawag. Napailing na lamang ang lalaki. Walang hiya talaga kakambal kong yun. Siya na nga itong humiling ng tulong sa akin. Tapos ganun pa. Maya-maya ay lumabas na si Alice sa silid. Nagkaharap silang dalawa. Thank you, mister? Tanong ni Alice. I'm Devin. Sagot naman ng lalaki. I'm Alice Saavedra. Pakilala naman ni Alice at nagkamayan silang dalawa. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Wag mo na lang sanang pansinin kung ano yung nagawa at sinabi ko kagabi. Sobrang lasing na ako kaya marami akong nasabi. Dagdag ni Alice at bahagyang umiling. Are you still in love with him? Tanong ni Devin kaya tumingin sa kanya si Alice. I love him. For infinity and beyond. Walang katapusan ang pagmamahal ko sa kanya. Siya lang ang lalaking mamahalin ko hanggang sa magkasama na kami kapag namatay na rin ako. Mukha nga. Sagot na lamang nito. Anyway, paano ka ba mababayaran ng pagtulong mo sa akin? Hindi naman ako humihingi ng kapalit dahil bukal naman sa puso ko yung ginawa ko. Pero, may alam ka bang pwedeng pagtrabahuhan ko? Kailangan ko kasi. Ganun ba? Pwede ka naman sa akin magtrabaho. Ani Alice. Nag-usap ang dalawa at nagkakilanlan. Pinaimbestigahan na rin ni Alice si Devin at maayos na ng background at record nito. Magaan rin ang loob niya sa lalaki. Hindi niya alam pero kakaiba talaga yung gaan ang pakiramdam niya rito. Samantala, umiigting naman ang panga ng lalaki dahil napapanood niya kung paano nagiging malapit ang kanyang kakambal kay Alice. Hindi niya maiwasan na magselos kahit siya naman na may kagagawa niyon. What the? Para saan yun? Gulat na tanong ni Devin nang bungaran siya ng sapak ng kakambal. Nagsiselos ako, gago. Malutong na sagot ng lalaki, kaya napatawa naman ang pagak si Devin. Huwag kang magselos. Kahit ako, nagsiselos dahil sa pagiging malapit mo sa misis at anak ko. Isa pa, kasalanan mo to kaya magtiis ka. Plano-plano mo ito tas ganyan ka. Inang yan. Malutong na sabi ni Devin at pinunasan ang gilid ng labi na may dugo dahil malakas ang suntok na kakambal niya sa kanya. Gusto pa kitang suntukin. Baka nahulog ka na sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, Devin. Mariin na saad ng kakambal. Natawa na naman ang pagak si Devin. Bro, maganda si Alice. At talagang nakakamangha. Pero hindi ako mahuhulog sa kanya lalo na at may asawa ako. Hindi ako ganong lalaki kaya kumalma ka dyan. Ikaw itong may kagagawa nito? Tas magagalit ka? Tanga lang. Mahabang pangaasar ni Devin sa kakambal niya na sinamaan niya ng tingin. Siguraduhin mo lang, Devin. Talagang papatayin kita kahit nakapatid pa kita. Mariing banta sa kanya ng kakambal. Chill. Ikaw naman na may gawa nito eh. Ikalma mo yung pagsiselos mo. Siguraduhin mo.
dahil talagang aagawin ko rin ang asawa mo sa'yo. Mag-stick ka lang sa plano. Paano kung mahulog siya sa akin? Di ouch pain ka. O saglit! Pigil ni Devin nang aambahan siya ng suntok ng kakambal. Gawin mo muna ang plano nang hindi siya nahuhulog sa'yo. Dahil talagang may kalalagyan ka sa akin at aangkinin ko talaga mag-ina mo kaya umayos ka, Devin. Pinapanood ko kayo. Ewan ko sa'yo, Klein. Sira ulo ka na lang na ewan. Ikaw na may plano at ikaw may gawa nito tas gaganyan-ganyan ka? Nananapa ka pa talaga. Hirap na nga ako sa ginagawa ko dahil miss ko na ang mag-ina ko. Kung di lang talaga kita kapatid. Iiling-iling na sambit ni Devin. Samantala, sa kabilang banda, nakatingin si Alice sa kung saan habang malalim ang kanyang iniisip. What's up? Bati ng pinsan niyang si Eros. Nakararating lang. Anong ginagawa mo dito? Tatambay lang. Hindi tambayan ng bahay ko kaya umalis ka na. Mariing utos ni Alice na tinawanan lang ni Eros na prenteng umupo sa sofa nang wala lang mang paalam sa kanya. Chill. Bad mood ka na naman agad. Kalma, ano bang problema? May iniisip lang ako. Hindi ko maintindihan pero iba ang pakiramdam ko kay Devin. Parang, ewan? Hindi ko talaga alam. Kumunot ang noo ni Eros. Devin? Yung lalaking tumulong sa'yo at tinulungan mo rin? Oo, para kasing may hawig siya kay Klein. Natawa ng pagak si Eros. Namimiss mo lang ang lalaking mahal mo kaya ganyan ka. Huwag mo kasing isipin masyado. Kalimutan mo na siya, ang tagal-tagal na. Hindi ko siya makakalimutan. Kahit nagustuhin ko, ay hindi ko kaya, lalo na ng aking puso. Hindi ko na alam, pero mukhang walang balak na kalimutan ng puso at isip ko. Siya pa rin talaga. Mahinang sagot niya. Lintik na pagmamahal talaga yan. Tanging nasabi na lamang ni Eros. Kakaiba talaga ang nararamdaman ni Alice kay Devin. Habang patagal ng patagal, ay nakikita niya kay Devin ang kanyang minamahal na lalaki na si Klein. Sadyang namimiss niya lang siguro ito, kaya gano'n na lang. Sa kasalukuyan, palihim na sinusundan ni Klein ang babaeng sila Lane. Alam niya ang mga plano nito, kaya hindi niya hahayaan na saktan nila Lane ang babaeng minamahal niya. Isa ito sa balak na talagang patayin ni Alice, dahil ang pamilya nito ay kalaban ng pamilya ni Alice. Hindi lang sa ginawa ni Alice kaya gustong maghiganti nila Lane. Naramdaman nila Lane na parang may sumusunod sa kanya kaya naghanda siya. Agad siyang humarap kasabay ang pagbunot ng baril sa kanyang tagiliran at itinutok ito kay Klein na wala man lang reaksyon. Who are you? Mariin at seryosong tanong nila Lane. Napangisi na lamang si Klein. I'm Alice's man. Simpleng sagot ni Klein. Man? Ang lalaking minamahal ni Alice? Klein de la Fuente? Saad nila Lane, habang ang muka ay seryoso. Akala ko patay ka na. Dagdag pa nila Lane at inikutan si Klein na walang bakas ng takot sa kanya muka. Nakangisi lamang ito. Akala mo lang yun. Sagot ni Klein. Ngayon ay sisiguraduhin ko mamamatay ka na. Mariing saad nila Lane, kaya napatawa si Klein. Hindi madaling mamatay ang masamang damo. Iputok mo yan ang malawan mo kung anong ganti ang kaya ko. Saad naman ni Klein sa kaswal na boses. Napaghandaan niya na ito kaya hindi siya natatakot. Matapang ka pero tanga ka. Ano kayang mararamdaman ni Alice kapag nalaman niyang buhay ang lalaking iniiyakan niya? Nag-igting ang panga ni Klein. Masamang tiningnan niya sila Lane na ang baril ay nakatutok sa kanyang noo. Ano din kaya ang mararamdaman mo kapag nalaman mong hawak ko ang anak mo? Ganti ni Klein. Natigilan sila Lane kaya napangisi si Klein. Hindi ako gumagawa ng kilos nang hindi ko napaghahandaan. Anang binata na agad na agaw ang baril mula sa babae. Halos hindi na malaya nila Lane
ang ginawa nito. Alam mo ba ang tagal kong pinagplanuhan to? At sinakripisyo ko ang kagustuhan kong lapitan ng babaeng mahal ko para maging maayos ang plano ko. Eh di putok mo. Matapang na saad nila Lane. Hindi muna. Marami akong gustong sabihin na dapat mong malaman. At alam kong ikaw at ang pamilya mo ang may kagagawa ng pagsabog sa warehouse namin. Panimula ni Lane na bumukas na sa muka ang pagiging seryoso. Binalak mong patayin si Alice noon pa man, pero hindi ka nagtagumpay. Kaya ang binalak mo rin ay patayin ang pinsan niya si Trinity. Pero nahuli ka niya, right? Ano bang gusto mo? Ba't ang dami mo pang satsat? Iputok mo na lang yan na matapos na tayo. Matapang na saad nila Lane. Masyado kang excited. Wala ka talagang katakot-takot. Alam mo bang hawak ng tauhan ko ngayon ang anak mo? At nilulusob na ng ibang tauhan ko ang tatay mo. At ang lalaking inuuto-uto mo na inuuto ka rin lang naman. Mukhang pinaghandaan mo nga ito. Matagal ko nang pinaghandaan. Ito ang kabayaran sa ginawa niyo sa pamilya ko. Buhay laban sa buhay. Buhay ang kinuha niyo, kaya buhay din ang kapalit. Kung wala kayong awa na pumatay ng tao, wala rin akong awa. Papatayin ko kayong lahat, pati ang gago mong tatay, dahil wala siyang awang pinatay ang nanay at tatay ko dahil lang sa posisyon na nais niya, ang pagiging presidente. Putol ni Lane na umiigting ang panga at bakas na rin ng galit. Huwag ka ng maraming dada dahil wala akong pakialam dyan sa sinasabi mong walang kwenta. Wala ka nang magagawa dahil patay na rin ang mga magulang mo. Dapat lang. Bago pa matapos nila Lane ang kanyang sasabihin, ay pinaputukan na siya ni Lane sa balikat. Napadaing naman sila Lane ng mahina at napahawak sa kanyang kanang balikat na nagdurugo na. Kahit na babae ka, ay wala akong pakialam dahil mamamatay tao ka rin lang naman. Hindi ka pinagbagong buhay para sa anak mo. Hindi ako natatakot na mamatay. Pero tandaan mo, may ganti lahat itong ginagawa mo sa akin. Matapang at mariin na saad nila Lane. Napangisi si Lane at pinatunog ang kanyang leeg. Galit ang kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Wala siyang pakialam kung babae pa sila Lane dahil wala rin itong pakialam nung pinatay nila ang mga magulang niya. Sila ng kanyang ama na ginagamit lang din naman siya. Sa kabilang banda ay gulat na napatayo si Alice dahil sa mga nalaman niya kay Devin. What did you say, Devin? Anong sinabi mo? Mariin na tanong ni Alice. I'm Lane's twin and he's alive. Buhay siya. At siya ang taong nasa likod ng itim na maskara na sumusunod sa'yo. Napakuyom ang mga kamao ni Alice. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. May tuwa, may lungkot at may saya. We planned this. Pinagplanuhan namin itong dalawa. Na magpanggap ako na parang siya. I'm sorry, ma'am, but don't be mad at my twin. Gusto niya lang na maging safe ka. Kaswal na saad pang muli ni Devin. Where is he? Nasaan siya? I want to see him. I want to talk to him. Inaayos niya ngayon sila Lane dahil plano ka nitong patayin. Sagot ni Devin sa kanya. Hindi ko alam na siya yun. Na siya pala yung sumusunod sa akin. Dapat inalam ko. Ani Alice na nagiging emosyonal na. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Wala siyang kamalay-malay na buhay ang lalaking iniiyakan niya gabi-gabi. Ang lalaking mahal na mahal niya. Kapag natapos niya ang plano niyang matagal na pinaghandaan, ay magpapakita na rin siya sa'yo. Pero sa ngayon ay ikwento ko muna ang lahat para malinawan ka. Then tell me now. Utos ni Alice at agad na pinahid ang mga luhang tumutulos sa kanyang pisngi. Naalala mo ba nung nagising ka noon na ako ang nakita mo agad? Hindi ako nagdala sa'yo doon. Siya ang unang nakausap mo nung lasing ka sa bar. At nagkukwento ka sa kanya ng tungkol sa inyong dalawa. Siya ang nagdala sa'yo sa silid na yon. At pinakiusapan niya akong huwag sabihin sa'yo na magpanggap ako para hindi masira ang kanyang plano na pabagsakin
at patayin ng mga taong may gawa ng pangyayaring pinatay ang aming mga magulang. At ang dahilan kung bakit pinaghiwalay kayong dalawa. Nakinig naman si Alice sa kanya na ang mga mata ay nanatiling namamasa dahil sa mga luha. Gustong-gusto kanyang lapitan pero hindi pwede dahil maaaring masira ang plano niya. Lalo na at naging presidente na ng bansa ang lalaking punot dulo ng lahat. Ibig mong sabihin ang lahat na ito ay planado niya? Kaya pala ganoon na lang ang pakiramdam ko sa'yo dahil kakambal ka niya. Mabuti na lang at hindi kita nagustuhan dahil talagang magsisisi ako sa huli. Natawa ng pagak si Devin. Alam mo bang, nasapak ako ng kakambal kong yun na ilang beses dahil sinasabi ko na baka mahulog ka sa akin dahil sa pagpapanggap na ginawa ko. Ako kasi ay malabo na. Lalo na at mahal ko ang asawa ko at anak ko. May asawa at anak ka? Tanong ni Alice na nakakunot ang noo. Oo, may asawa at anak ako. Kaya naging mahirap talaga sa akin dahil pakiramdam ko nagkakasala ako sa kanila. Pero kakambal ko si Klein kaya tinulungan ko siya. Siyempre may kapalit to. Hindi libre to. Wala nang libre ngayon. Napailing naman si Alice. Kung ganon, ang lalay na tang ama nito ang may gawa ng nangyaring dati? Sinasabi ko na nga ba? Mabuti na lang at nagantihan ko ang babaeng yun. Nabuhay pa ang walang hiya. Gigil na saad ni Alice. Chill. Tutuluyan na siya ngayon ni Klein. This time ay matutuluyan na talaga ang babaeng yun. Malaki ang kasalanan niya at nanggago niyang ama sa pamilya namin. Kaya galit na galit talaga si Klein at hindi papayag yun na hindi nakakapaghiganti. Hihintayin ko siya kung kailan niya matatapos ang ginagawa niya. Suntok agad ang aabutin niya sa akin. Iniiyakan ko ang lalaking hindi pa naman pala patay. Pero naiintindihan ko din at hindi ko kaya magalit sa kanya dahil malalim naman ang kanyang dahilan. Nagpapasalamat pa ako sa kanya. Biruin mo, ilang taong nakayanan niya na magpigil na hindi kalapitan para lang maging maayos ang lahat kahit na gustong-gusto ka na niyang yakapin. So he's the man behind the mask. Hindi ko man lang nahalata kasi hindi ko naman gaanong pinagtutuunan ng pansin. At kapag pinagtuunan ko siya ng pansin, ay alam kong hindi ko rin naman na malalaman na siya yon dahil itatago niya. Tanging sayang nararamdaman ni Alice sa kanyang dibdib. Hindi niya magawang magalit kay Klein dahil naiintindihan niya ang ginawa nito. Natatawa na lang ako kapag naiisip na umiiyak ako noon. Iniiyakan ko ang lalaking buhay pa naman pala. Natatawa na lang din ako. Sagot naman ng kapatid ni Klein. Samantala, sa kabilang banda, naghihingalo na sila Lynn at nag-aagaw buhay. Hinang-hina na ang katawan at duguan dahil sa ginawa ng tauhan ni Klein sa kanya. Binaril niya ng 2 beses ito pero hindi siya ang papatay dito dahil ayaw niyang madungisan ng kanyang mga kamay. Siguraduhin yung patayan kundi kayo ang papatayin ko. Tiningnan niya muna sila Lynn na nawawala na ng hininga bago siya umalis nang may tumawag sa kanyang phone. Sinagot niya naman ito agad. Boss, napakalat na namin sa media ang inuutos niyo sa amin. Nakasamaan na ginawa ng presidente at patay na rin po siya. Bungad ng kanyang tauhan. Napangisi si Klein at nakaramdam ng saya. Ganon ang ganti niya. Buhay rin ang kinuha niya dahil buhay rin ang kinuha nito. Buhay ng kanyang mga magulang. Good! Tanging sagot ni Klein na agad na pinatay ang tawag. Sumakay siya sa kanyang sasakyan nang may ngisi sa labi. Mabilis ang kanyang pagmamaneho papunta kung nasa ng babaeng kanyang minamahal na matagal niya nang gustong lapitan, yakapin at halikan. Wait for me, babe. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ni na Alice at Devin, ay napalingon sila kay Klein ng tumikim. I hate you. Agad na sigaw ni Alice kay Klein. Ngunit tumakbo siya palapit sa lalaking minamahal habang ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Bakit ngayon ka lang ha?
Ba't ngayon ka lang? Umiiyak ako gabi-gabi dahil wala ka na, tas malalaman kung buhay ka? I hate you so much. Sigaw ni Alice at pinagsusuntok ang dibdib ni Klein. Hinila ni Klein ang kanyang kamay at niyakap. Hinalikan nito ang tuktok ng ulo ni Alice habang may ngiti sa labi. Nandito na ako. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay ulit at wala nang mananakit sa'yo. Sa atin. Magiging masaya na tayo, so stop crying na. I love you. I love you so much. Kahit na ganyan ang ginawa mo ay mahal na mahal pa rin kita. Pero sana man lang ay nagsabi ka sa akin. Pagak na natawa si Klein at hinalikan ang mga mata ni Alice. Sorry na babe. Hindi na kita iiwan at hindi ko nahahayaan na may mananakit sa'yo. I'm here to protect you again. Dapat lang. Subukan mo na naman akong iwan nang malaman mo kung ano mangyayari sa'yo. Hindi na babe. Takot ko lang sa'yo. I'm sorry for everything. I love you so much. Tanggapin mo ulit ako at papatunayan ko ulit ang sarili ko sa'yo. Nakarapat-dapat ako sa isang tulad mo. Malambing na sabi ni Klein na namungay ang mga matang nakatingin kay Alice. Agad namang pinaharap ni Klein si Alice. Hinalikan niya ito sa mga mata, pababa sa labi nito. Agad namang tinugon ni Alice ang halik ng lalaking mahal. Mahal na mahal kita babe. I'm sorry, babawi ako. Wala tayong sasayangin na oras. Ani Klein at muli silang naghalika na dalawa. Nakalimutan na ako. Iling na lang ni Devin habang pinapanood ang dalawa sa kanyang harapan. Sa kabila ng mga nangyari kina Klein at Alice, ay sila pa rin na nagkatuluyan sa huli. Kahit na pinaglayo sila ng tadhana. Talagang babalik at babalik pa rin sila sa isa't isa at mananatili ang pagmamahal sa bawat isa kahit na anong mangyari. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Behind the Mask, written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and